Eto, yung susunod natin, mga boss. Tignan nyo ho, Nako. Dito po sa banat ni Sharon Cuneta sa ating Vice Presidente, mga bossing, no? Kasi nung panahon naman po ng 2022 election, kumbaga dalawa lang ang pinagpipilian talaga eh. Siyempre sino ba yung iba doon na tumatakbo? Yung merong mga 0.2%, wala naman yun, di ba? So ang pinagpipilian pong Vice Presidente, mga kababayan, Kiko Pangilinan at si Inday Sara Duterte, mga bossing. Pero syempre nga po, dahil tayo, medyo iba yung timpla natin sa mga kakamping nun dati sa mga tinatawag nating mga dilawan eh, 'di ba? Iba timpla natin. Mas pinili natin si BP Sara. Kayo po, tatanungin ko kayo mga kababayan. Kung ngayon po, si Tito Soto pa, o hindi naman masyadong nag-exist si Tito Soto eh. Kung kayo po, mga kababayan, ang tatanungin, ngayong alam na natin yung mga Mary Grace Piatos, ngayong alam natin yung mga pagbabanta sa ating Pangulo, ni BP Sara, pagbabanta kay Martin Romualdez at kay First Lady Lisa Marcos, mga kababayan. Ngayon po, tatanungin ko kayo, kung sa dalawang pagpipilian, Kiko Pangilinan or si Inday Sara Duterte, dalawa lang ha? Wala nang makulit dyan na meron pang iba. Dito sa atin. Kung etong dalawa na to ang pagpipilian, Inday Sara Duterte at Francis Kiko Pangilinan, sino po ang iboboto nyo sa dalawa? Ako, rektahan ko sasabihin, ngayon pong nalaman ko lahat, kahit po dilawan si Kiko Pangilinan, iboboto ko po yan. No? Kesa naman po kay BP Sara, mga bossing. Ito yung lagi nilang sinasabi sa ating Pangulo, yung lagi nilang ibinabato sa gobyerno ng Pilipinas na na walang transparency, sila yun eh. Di ba? Sa pangunguna ni dating Pangulong Duterte, sinundan nung kanyang anak na si Vice Presidente, na ang tagal-tagal na pong itinatanong sa kanila yung tungkol doon sa confidential funds. Iniiwasan, umiiwas, ayaw sagutin. Lahat na yan. Sino po sa ngayon ang walang transparency? Sabi ni Gemaline Perez, Tito Soto. Okay po. Tito Soto, sige, okay. Sige. Doon nga lang po muna sa dalawa. Pero hayaan na nga natin. Okay. Game. Sabi ngayon ni Sharon Cuneta, mga bossing, sampal sa atin 'tong lahat, no? Yung mga bumoto kay BP Sara. Masakit po ba na hindi si Kiko ang naging Vice Presidente? Para sa akin, oo. Kesa naman dito kay BP Sara. Ano po? Ang numero unong problema ng ating bayan, mga bossing, is corruption sa gobyerno, no? Corruption sa gobyerno. Bakit to? Instant nawawala yung pera ng bayan. Instant biglang naglalaho po yung pondo ng bayan na sana dapat magagamit upang ikaunlad ng ating bansang Pilipinas, mga boss. Di ba? Yung bilyon-bilyon po, milyon-milyong mga kaperahan, posible po yan kung nagamit sa maayos, malamang po, like example, no? Mga kalsada natin, magamit doon sa pagresolba ng traffic, magamit sa pagpapaganda ng paligid, magamit doon sa tawag dito, peace, yan, ang Tagalog ng peace. na nasa dulo ng dila ko. Paggamit sa peace, papasok po ang mga turista sa atin. So, makakatulong po kung talagang doon ginagamit. Kaso po, pag naibubulsa na, kapayapaan. Yan, salamat Patrick Joaquin. Pag naibubulsa na po, nagdo-double negative po ang ating bansa.
bukod po sa nawala na yung pera, eh, wala pang positibong naibigay yung pondong nawala na yun. Kasi nga, naibulsa. Hmm. Kay Kiko, mga bossing, hindi ko sinasabi iboto na natin si Kiko ha. Kumbaga, eto lang, dito lang tayo nakapokus. Si Kiko Pangilinan, wala tayong narinig na korupsyon, mga kababayan. Although, laging nakakontra sa sa Pangulo. Di ho ba, mga kababayan? Pero sa nakikita natin doon sa mga kakamping po, mga kababayan, sila po yung mga botante, sila po yung mga politiko, sila po yung mga leader na kapag ka nakita nila na tama ang ginagawa ng gobyerno o ng presidente, sila po ay sumusuporta. Hindi po kagaya nitong nakaupo na vice-presidente, kasama yung tatay, kasama yung mga vlogger, eh gagawa sila ng i-issue sa ating Pangulo para masira po, para bumagsak po ang gobyerno, mga kababayan. Sila po nasa opposition side. Pero sa nakikita po natin, eh parehas lang din po yung gusto nilang mangyari doon sa parehas po ng administrasyon. Parehas po sila na gusto nila umangat ang Pilipinas. Magkaiba lang po ang way ng gusto nilang gawin, mga bossing. Ano po? Oh, tayo talaga, masakit talaga. Kasi akala natin the best yung pinili natin, vice-presidente eh. Ano? Eh kung na-realize lang natin na ganun pala ang ugali. Kapag ka pala natatanong na sila ng taong bayan, kasi po yung Kongreso, boses po ng sambayan ng Pilipino yan. Pag natatanong na sila, pag naku-question na sila doon sa mga pondong ipinagkatiwala natin sa kanila, eh galit na po sila. No? At kung ano-ano na po ang mga alibay na gagawin nila para lang po wag silang sumagot. Sino ngayon? Sino ngayon ang walang transparency? Kita naman ho, di ba? Mga bossing. Oh, sila bawat gawa nila nung mga, eto pansinin nyo po, bawat gawa nila ng issue, yung mga GAA, yung mga bicameral, sinasagot po. No? Sinasagot po ni Pangulong Bongbong Marcos, sinasagot po ng mga taong involved doon. Sila, may mga tinatanong tayo pero iwas po ang sagot nila. Nakita nyo po yung pagkakaiba nung dalawa? No? Kahit magpaulit-ulit na ang presidente, oy ganito, ganyan, wala. Kahit po meron ng mga senador na nakabackup na wala kaming nakitang blankong ganito, ganyan. Sumasagot po. 'Di ba? Hindi iniiwasan. Sila umiiwas doon sa mga sagot. Oh. Tapos ang isasagot lang nila, pinupolitika po kami. Tapos sila ang malakas ang loob na magsabing walang transparency ang gobyernong ito. Eh sila ho yun eh. Tuloy natin. Oh, si Kiko wala pong nagawang masama. 'Di ba? Wala po siyang ninakaw. Walang issue. Si Kiko Pangilinan. Masakit po ba na hindi si Kiko ang naging vice-presidente? Marami po ba ang nagsisisi ngayon? Sisi tungkol doon sa mali yung napili namin. Yun, nagsisisi kami. Ano po? Na mas pipiliin namin, siguro kung dalawa lang. Kung dalawa lang. Kiko versus Sara. Kung alam namin, simula't simula, yung ugali nila, malamang po, nag-Kiko Pangilinan. Uulitin ko, may makukulit. So, Kiko versus Sara lang. Yan lang sa dalawa, kunyari ang tumakbo. Eh, malamang sa alamang, nag-Kiko tayo, mga bossing. Huwag lang makabalik yung mga Duterte.